Check pa lang kami. Ay, podcast na pala yun. Yan yung walang nasabi. Sabi, ay, isa pala yun. Yan yung walang pag-uusapan. Walang pag-uusapan, no? Hello and welcome to the third episode of the Fis San Pablo Couples Ministry podcast, That Thing Called Marriage. Where love. Forgiveness, faith, always prevail. I'm Bro Eric. And I'm broke. Bro Melvin, Bro Aram, Bro Gibbs, and Bro Jay. And welcome. We are the joyful misters of the Fis San Pablo Gents program. Yes. So guys, nandito tayo ngayon. Oh, inahamon tayo ng mga Yes, tama babae. na yan, bro. Bakit daw walang sagot? Yun nga, ang Bakit yun? gagaling kasi ng mga misis daw natin. Pero ang una kasi nilang tanong, kung sila daw sinagot nila yung paano nila nalaman na tayo yung dawan nila. Hinahamon tayo ba? Wala namang ano doon. Talagang tayo na talaga yung daw. Oh, wala naman silang choice. Wala naman na, oo. Wala na question doon. Oh, yes. Tayo yung pangarap nila. Yun! Tama yun. Pinupandang natin. Bless sila ni Lord na dinala sila sa atin. Yeah. Oo. Pero guys, ito yung una kong tanong. Ano yan? Noong mga binata pa kayo, let's say 10 years ago, 5 years ago, inaarap niyo ba talagang magkaroon ng asawa o mapapangasawa or magkapamilya? Sinong ano? Ikaw, bro, ikaw. Brother, sa akin syempre, pinangarap ko yung magkaroon ng pamilya. Siyempre, ito yung parang napakagandang blessing na mangyayari sa ating buhay. Siyempre, magkakaroon tayo ng anak, ganyan. Siyempre, papalaki natin ng nasa tama sila, may takot sa Diyos. Yun, para sa akin. At i-guide mo yung pamilya nyo na sa lahat ng mga bagay magaganda para sa lahat. At sa community natin, Oo. na makakatulong din sa community natin. Follow-up question, Brad. So kung nangarap ka talaga magkaroon ng pamilya, nangarap ka magkaasawa, di ba? Sabihin, yung bang napangasawa mo, yun yung nasa pangarap mo. Ay, syempre naman. Oo. Kasi siya talaga yung pinili ko na talagang habang buhay ko makakasama. Naks naman. Ang sweet naman. Napakaswerte naman, no? Oo. Ikaw, Bro Melvin. Uy, maganda yung tanong na, bro. No? Ang tanong kung kailan. Kailan ka na nasabi mo na she's the one? Ah, sige. Kailan mo Kasi nasabi? kami, kasi maaga ako nag-asawa eh. Maaga si Mrs. 19 siya, ako 24. So, nang time na yun, nandun pa sa peak ng kabataan, baga. So, siguro along the way, nung nagkasama na kami mga couple of years, especially nung nagkaroon kami ng anak, and then nakita namin yung isa't isa kung paano gumalaw sa bahay, nagkaroon ng adjustment, ganito pala siya, ganito sa mag-alaga. So, doon ko na nasabing she's the one. Pero, syempre, yun nga, sinare ko nung sa Fish na due to immaturity and maaga nag-asawa, so marami pang pinagdaanan na problema. But eventually, yun nga, nag-propose na nga ako. Talagang ako, sure na she's the one. Yun. Sure na. Nag-propose ka na nga. Wala nang bawian yan. She's the only one kamo. Yun! Hindi She's the only one. Teka, bakit mo nasasabing the only one? Yeah. Anong meron at the only one ka dyan? Siyempre, siya lang nakikita ko araw-araw. Pagising ko, pagtulog ko, siya lang. Ang galing ah. Hindi ko nga alam, hindi siya mawala sa isip ko eh. Hindi, pero sa akin, hindi ko naalaman na she's the one. Araw-araw pinapakita sa akin ni Lord na she's the only one palagi. Hindi mo naman masasabi yung she's the one kasi nung nagkakilala naman kayo, hindi nyo alam ko anong magiging takbo ng relasyon nyo. So, sa amin, lagi mong pinapakita ni Lord or lagi namin pinapakita sa aming isa't isa na kami dapat yung the only one ng isa't isa. Kasi wala naman yan sa makikita mong she's the one, tapos kinabukasan, wala na pala siya. Hindi na siya yung number 1, number 2 na do. So, kailangan lagi mong ipapakita sa asawa mo na she's the only one pala. Oh, galing. Kahit nag-aaway kayo, dapat she's the only one. Pamali yung sinabi ko, she's the only one. Yan. Yeah. Take it back. Thank you. May kaandok. Andok.
Ito ata may gusto sabihin si bro. Ah. Si Bro Aram naman. Bro Aram. Kasali pala ako dito. Hello guys, sa mga masugid po nating tagapanood dyan. Yan. So, siguro sa akin, balikan ko lang yung love story namin ni Shane. Nagkakilala kami around 2015. Tapos, pareho kaming office mates. Tapos, ano siya, nung nakita ko siya, parang physically attracted na ako. Pero, yung tanong na, is she the one? Parang hindi pa. Kasi, it goes beyond the looks for me eh. So, nung early days or early years nung nung relationship namin, mas nakilala namin yung isa't isa. Parang nakita namin yung strength and weaknesses ng bawat isa. Tapos parang nakita namin na yung rough edges namin somehow nag-match siya. So siguro yun yung time na nakilala ko, ay, despite na yung mga ugly parts ng personalities namin, nagmamatch kami in a way na kami lang yung makakapuno sa isa't isa. Parang gano'n. Ano yung rough edges na? Siguro yung, kunwari, yung mga bagay na hindi maganda sa akin, tapos yung mga bagay na hindi perfect sa kanya. Kasi parang, for me, siguro kami we're imperfectly perfect for one another. Yun. Oh, English yun. Words of wisdom yan, guys. Alam ko ba introvert to? Kala mo lang, bro. Pero yan, seriously, hindi siya dun sa early part na parang may butterflies kayo doon sa stomach and medyo kinikilig-kilig kayo. For me, hindi siya yung part na makikilala niyo yung the ones. I believe it goes more than dun sa physical looks. Kailangan nyo rin makita yung emotional maturity, yung, syempre, sa mag-asawa, papasok din yung financial capabilities, yung financial goals. Nagpe-play din siya ng part. And more importantly siguro yung yung overall pananaw niyo sa buhay. Siguro yun yung pinakamahalaga sa akin. Ikaw naman, Bro Gibbs. Okay, ako na. Sa akin, I think it's a process. Swerte ko na lang din kasi syempre, nung unang nakita ko si wife ko nga. Okay. Kaklase ko siya nung Sino ba yan? Pangalan mo? si Iya. Si Missy, siya, si Iya. Ano siya kaklase ko siya nung high school. Crush pala niya ako. Yoy, Pogi. Kaya, yung binaril ako. Siyempre, bata pa tayo, di siyempre mabubises sa mga crush, And siyempre, isa siya sa mga hindi naman ako magpapaka na siya lang yung crush ko noon. Siya rin naman, siya rin, may mga iba rin. Lahat naman tayo, may mga crush tayo noon. And from that, kumbaga nakita ko siya, crush ko siya, journey rin siya na from magkaklase, though nag-try ako noon, unang busted ko nga yan eh. After ko mabusted, hindi kami napansinan, naging mag-best friend kami for 3 years. Then after namin maging best friend, biglang ganun eh, biglang naging kami. Though, Sweet music. yun, naging kami. And hindi mo sa akin talaga yan kasama sa yung experience nyong magkasama, yun nga yung journey nyo na yung mga problema na pagdadaanan nyo, though bata pa kaming college lang kami nung naging kami, pero marami na kami napagdaanan. Masasabi ko na lampas kalahati ng buhay ko kasama ko na siya. And yung mga napagdaanan namin doon ay, kumbaga, hindi rin naman basta-basta. Kasi syempre, ako, dumaan din naman ako may panahon ako noon na sabihin na nating may suporta. Tapos dumating din ako sa point na nung nag-aaral ako, nawala yung suporta. Parang ganun eh. O lumiit yung suporta and she's there.
all throughout. Na, kumbaga, ang dami naming pinagdaanan talaga sa buhay na hanggang sa ikinasal na kami after 10 years. And even itong, nung ikinasal kami, may mga pinagdaanan pa rin kami na masasabi ko na all through these years, alam ko na ako yung pinili niya. Ako yung, kasi kumbaga kung sa kasalanan siguro, baka kota na ako. Kumbaga gano'n, kota ako dyan eh. And swerte ako na pinili niya ako. And sa akin naman, alam kong siya. Kasi yun nga, yung journey namin na from before, mga small things na pinagdaanan hanggang sa malaki, ay kami pa rin. And willing pa rin talaga ako na kumbaga kung sa iba kasi, pagka yung mga may problema, di ba, minsan toxic na. Ang advice Hiwalayan. ay muna kayo, mag-cool off kayo, maghiwalay kayo. Ako kasi nun talagang kahit minsan dumaan kami sa toxic na part. And nandun ako sa kumbaga ilalaban ko to. Ganun yan eh. Kumbaga alam mo sa pinagdaanan nyo na kayo talaga yung makakalutas lang ng mga problema na pinagdadaanan nyo hanggang sa dulo. Hanggang, kumbaga, journey pa rin hanggang sa pagtagal na better na kayo. And sinasabi ko na always grateful na nandito pa din. Ang dami yung pinagdaanan. Lumipad naman kayo susunod. Saan ba kayo dumadaan? Oo nga eh, para umiwas kami. Oo nga, umiwas na kayo. Kung nasan man si Sis Ian. Mukhang nakadaan ako dun, Ang haba ng head mag-learn. Salamat sa sponsor. Let's ka pa, baka naman. Hindi kasi bro, ako naman, wala akong pangarap talaga mag-asawa. Never kong naisip yun. Nangyari, no choice na, hindi joke. Wala nang notes. Dumating yung point na ganun pala, ganun pala hahanapin mo palang may magmamahal sa'yo, yung may nag-aalala sa'yo, may tumatanggap sa'yo kung sino ka, kahit na ang dami mong kalokohan. Doon lang ako nag-decide na mag-asawa. Now, yung tanong ko kanina kung yung bang in-imagine nyo na gusto nyo mapangasawa, yun ba yun? Sa akin, hindi eh. Kasi ako, Chinese-Filipino. So, ang imagine ko, Chinese-Filipina din yung Kaya lang, naging misis ko, hindi. Mukhang Arabian Indian yung naging misis. Pero buti na lang, hindi binigay ni Lord yung kung ano yung in-imagine ko. Kasi kung ano yung binigay ni Lord, kabaliktaran man yung in-imagine ko, yung pala talaga yung para sa akin na bagay. Sobra-sobrang blessing. So, ito ang susunod na tanong natin. Kasi marami nag-aabang dito sa podcast na to, especially yung mga single. Yun. Single people natin dyan, yung mga brothers natin dyan sa Peace San Pablo. Ito yung worry nila. Yung bang first naliligawan mo, first na magiging girlfriend mo, yun na ba dapat? Siya na ba talaga yung pwedeng dawan? O pwede pang mag-experiment? Anong opinion niyo dyan mga bro? Ikaw muna, kuya Yung sa mga kabataan ngayon, mga sa ganyan, minsan sila nagmamadali sa kalangan nila. Yun na yung talagang para sa kanila eh. Siyempre, tayo din naman dumaan sa ganyan na kikilalanin talaga natin kung tayo ba'y magkakasundo tayo sa mga bagay na mga gano'n. Siguro ang ma-advise ko sa kanila, huwag sila magmadali. Kasi talagang may nakalasay na bibigay sa ng ating Panginoon. Sila po may advise. Yun. Galing sa isang veterano. Pero yun nga, tama si... Pakinggan naman natin si Bro Gibbs. Ito, nagmadali. Pinahaba yung buhok mga asawa. Anong masasabi mo ngayon? Kasi 7:30 ka na asawa, maaga-aga eh. Hindi, sa akin nga, gaya nung na-share ko kanina, it's a journey. Kumbaga, yung existing nyo ngayon na let's say girlfriend nyo, ay pwedeng oo, pwedeng hindi. It's how you work on things. Yun. Kung gaano nyo kawiling ilaban. Kasi yung mga problema talagang pinagdadaanan yan. Wala namang, hindi ako naniniwala na kahit isa dito sa atin may relasyon na Perfect. walang problema. Harharan lang kayo ng harharan. Ano yan? Love story. Oo. Ano yan? Libro, no? Happy ending. Wala na kasunod, di ba?
Diba? ay nagsulat ko parang story na ano. Na ano yun, yun nga. Kumbaga it's how you work things. Kumbaga, kung gaano kayo ka-willing ilaban. Kasi kumbaga syempre, imposible naman na nagrelasyon kayo tapos hindi nyo mahal. Kaya ano yan, mahal nyo yan. Kung sino yung karelasyon nyo ngayon, mahal nyo yan. And it's how you, kung paano nyo patatatagin, kung paano nyo lulutasin na magkasama yung problema. Nandun yun eh. Kasi pag kita nyo na, kayo yung iba, kumbaga, kung hindi naman nag-work, pero syempre, kumbaga ilaban nyo pa rin. Pero kung kita nyo na talagang wala na. Kita nyo na talagang parang walang bukas na aabangan, siguro hindi para sa inyo. Yan sa akin. Pero guys, makikita nyo talagang iba-iba yung opinion. No? Si Bro Gibbs talaga, laban na laban yan. Talagang Oo. Ano ako talagang malaban ako. paglaban. Oh. Ano mo sabi kaya ni Bro Aram? Yes. Sabi ko naman, wala. Ay, hindi. Joke. Sabi ko lang wala. Sorry guys, medyo corny yung mga mga hirit ko. Siguro wala siyang formula para malaman mo kung yung unang girlfriend mo ba ay dapat maging asawa mo na o yung pangalawa or kung pang ilan man. Siguro, hindi ko nabanggit kanina na kailangan ikaw muna bago, I think, napanood ko dun sa episode nung Wives na kailangan yung sarili mo, pine-prepare mo rin para ikaw yung maging the one para dun sa nakatakda sa'yo. So for me siguro, yung unang girlfriend ko, nasa late 20s na ako. Parang late bloomer na ako na nagkaroon ng love life. During those times, parang marami akong inuna, yung family ko. I was the parang breadwinner ng family ko kasi hirap kami nung kabataan ko. Pero ang point ko lang is, siguro hindi mo lang sasabihin na yung unang girlfriend mo dapat yun yung maging asawa mo. Kailangan, for me siguro kailangan unahin mo munang i-improve yung sarili mo. Kailangan mature enough ka na pumasok sa relationship. Hindi lang kunwari, yung mga kabataan kasi ngayon, parang nape-pressure din sila na, kunwari, yung mga friends nila, meron ng pinupost sa Facebook. So, kailangan ko, Kailangan may ma-flex din ako. Oo, lalo na pag medyo maganda yung physically, yung girlfriend ng tropa ko, for example. So, kailangan ako din makahanap na. So, for me siguro, ang maipapayo ko dun sa mga young boys natin, na kagaya ko din na, especially na late bloomer pagdating sa pag-ibig, siguro unahin muna natin na i-improve yung sarili natin. For me, physically siguro, I tried to exercise during yung kabataan ko. I tried to be financially stable, for example. I tried helping my family first. And then, ayun, doon sa process din na sinasabi din ni kagaya ni Gibbs, doon ko mas doon ko na picture out yung the one na hinahanap ko. Kasi hindi mo naman siya makukuha sa pagmamadali or sa snap lang ng finger. Gusto mo may makuha ka na agad na ka-partner. So for me, yun yung paulit-ulit na binabanggit ni Gibbs. Totoo yun, it's a process talaga. So, habang inaantay mo yung process na yun, siguro yung process to develop yourself din, kailangan nandun din. Yun yung kailangan munahin. And syempre, hindi ko nabanggit kanina siguro yung presence din ng Holy Spirit. I think it was a destiny for me, I would say, na nakilala ko si Shane. Kasi, yung process, yung pinagdaanan namin bilang girlfriend, boyfriend, husband and wife, hindi rin naman smooth sailing nung nag-umpisa. So marami din kaming mga pagsubok na pinagdaanan. So kung yung makukuha mo is hindi naman siya ganun ka emotionally mature or hindi
hindi nagsaswak yung mga ano nyo, yung mga outlook mo sa buhay, siguro hindi siya tatagal. So, yun, it's a process, wag siyang madaliin, improve yourself first, and then later on pray na you would find someone na magma-match dun sa ano, magma-match dun sa personality mo, sa hinihingi mo kay Lord, yun. Ito lang bro, hindi naman planado itong usapan natin, no? Hindi planado, hindi halata, pare-paro tayong Jimmy. Pero yung topic ay Pero yung topic, hindi. Hindi ko inasahan ang haba lagi ng sasabihin ni Bro Aram. Ay, introvert pa yan. Yun nga eh, paano pa pag naging extrovert to, tapos nag-prepare? Ano pwede na sa Baka LOE, isang no? talk na, kulang papatay sa bro. ang isang episode. Yun nga eh. Oo. Ayun. Actually, ano, pwede ko bang sagutin yun? Ito, hindi to scripted Siguro, ano din, na-inspire din ako dun sa mga nag-share din dun sa ano natin, dun sa mga, yung mga personal stories ng mga, ano, ng mga tuwing may LOE or may nakakausap kami sa mga, ano, sa mga shelter group. So, it's parang ano siya, nagiging way siya para i-open up ko din yung mga, ano, yung mga thoughts ko sa buhay, yung mga pinagdaanan ko, then yung mga nakaka-inspire din siya na matutunan na hindi lang ikaw yung nakaka-experience ng mga ano, yung mga struggles na pinagdadaanan mo currently. Tama naman, tama. Totoo. Kasi kumbaga ako din, before kasi wala kaming community, wala kaming spiritual community. Eh. Sabi ko nga, nung nandito na kami, kasama na namin si Lord. Kumbaga parang mas strong kami as mag-asawa. Sa mga decision making. Ano ba yung, ang tanong ko, Eric? Hindi, pwede natin baguhin. Kasi may narinig ko kanina sinabi niya, maturity. Yun kasi yung laging tanong ng mga mas bata sa akin. May natatanong sa akin, Kuya Eric, paano mo masasabing mature ka na, ready ka na to settle down? Sige. Kasi ako hindi ko rin nasagot yun nun eh. So, Siguro masasagot na ni Bro Noki. Tama na. ikaw magaling ka mag-pinto. Mag-asa lang. Tapos iwas sa kanya. Hindi iiwas. Nakatingin ako sa kanya, pero iiwas niya. Siyempre naman, mga Noki, ito na. Ayun, sa mga youth natin dyan na lalaki, no? So, based sa self-experience, so, maturity is hindi lang siya sa pag-iisip. So, it should be also physically, financially. So, wag madaliin yung buhay kasi yung marriage is sacred and commitment siya. So, pang lifetime siya. So, you have to be prepared physically. So, especially financially kasi kung nag-build ka ng family tapos wala ka pang ipon, tapos magkakaroon kayo ng baby, so sino may hirapan? Siyempre, yung family mo rin. And of course, ikaw. And of course, as early as now, kung nasa teenager ka pa, aral na mabuti, mas possible makapagtapos para may magandang trabaho. Enjoy nyo lang yung teenager life kasi once na nakapag-asawa na kayo, you have to focus na on your family. Para hindi kayo maligaw. Akala ko sasabihin niya. Para hindi kayo maligaw ng landas na katulad ko, for example. No? Kaya yung maturity talaga is big part ng pagiging family man. So, yung readiness is nandun not only mentally, physically, but of course financially. Yun lang sa akin. Kunta naman nun. Siguro, panahon na para ikaw naman. Comment. Maganda yung sinabi ni Kuya Noki. Ay, dapat din nasasagot ko. Akala ko kasi ipapalit niya sa akin. Inasa mo kasi. Pakinggan natin ako. Yun. Hindi, sa akin naman, kung mapayo ko sa kabataan, kasi medyo, palagpas tayo sa kalendaryo. So, ayun. Sabi nga ni Kuya Noki, enjoy lang yung buhay. Tsaka, mas madali kasing, alam mo yun, unahin muna yung career. Di ba? Yung humanap ka muna ng stable job, ayos mo muna yung sarili mo, gaya nga sabi ni Bro Aaron. Kasi, mas madaling mamingwit sa dagat kung malaki ang iyong lambat. Yun. Kasi kung manipis ang iyong net, at Malaki butas. So, dami yan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay gusto mo talaga na mahanap yung dawan, kailangan
i-build mo muna yung sarili mo. I-develop mo yung sarili mo. Kasi makikita mo yan sa, yun nga, sabi nga ni Bro Gibbs, babanggain ko ng sinabi, no? May proseso dyan. Kasi doon mo makikita talaga yung totoong babae kapag ka ikaw ay stable na. Kasi kung ikaw ay wala ka pang trabaho, wala kang hindi ka ligaw ang iyong ang buhay at mag-aasawa ka, ang magiging kawawa lang dyan ay yung mga anak mo. Kasi papasok ka sa pag-aasawa nang wala kang bit-bit na armas. Parang pupunta ka ng isang gera na ang dala mo ay yantok at saka kawali. So hindi ka mananalo Iba pa rin ang kalaban mo. Iba rin ang kalaban mo kanyon. So kailangan talaga maging sandata mo ay yun nga, yung pagiging i-develop mo muna yung sarili mo, magtrabaho ka, tulungan mo muna syempre yung maging mga magulang mo din. Syempre, kung gusto mo magkaroon ng pamilya, syempre give back to your parents muna. Sila kasi ang unang nagmahal sa'yo. Bago ka maghanap ng ibang pagmamahal, mahalin mo din muna yung mga magulang. Saka syempre yung mga kaibigan mo or mga kapatid mo. So yun. Kasi mas madaling tumulong, mas masarap pa lang tumulong kaysa manghingi. Di ba? I think, agree naman kayo lahat doon. Kailangan talagang prepared ka na. Oh, ano, saka Cheers muna. Kailangan mong Cheers! Dahil agree tayong lahat na kapag ang maturity is when you're really ready to settle down, prepared ka na sa emosyon mo, wala ka na ibang hinahanap, na-prepare mo na yung pamilya mo, na-prepare mo na yung sarili mo. Tapos, Tsaka, syempre, brother, ang binalagdag ako sa medyo. yun! Gusto ko yan. Yung nga. Di ba, syempre tayo na sa, yung single pa tayo, mabarkada tayo, ambisyo tayo. Yun ang number one natin. Papasok na tayo sa isang relasyon, magkaroon ng pamilya. Kailangan hindi na i-balance yun. Kumbaga mas maraming time na sa magiging pamilya na. Oo, priority Dapat pa priority na. Hindi naman kailangan tanggalin, pero syempre, kailangan yung priority mo lang sa pamilya mo. Yung iba kasi ang gagawin, ay 50-50. Oo. Oo, tuloy yung Pang ano ka, pang- bisyo, yung barkada, tapos ikalahati lang. Pero dapat, ano na yan, Priority mo. leaning towards the family na. Kasi Hindi naman masamang makipag-meet up sa mga tropa mo. Oo. Paminsan-minsan. Pero syempre iba na yung priority natin. pero pinapayagan ba kayo bumalik dun sa past ng mga misis nyo? Wala barkada nyo dati, bago nyo na-meet yung misis nyo ngayon. Pinapayagan ba kayo? O gusto nyo man, or pinagpapaalam nyo? sa akin pwede naman, pero syempre, bilang padre di pamilya, ikaw yung lilimit na sa sarili mo. Kasi kung maayos naman yung mga kaibigan mo yun, why not, di ba? Kung nakatulong naman sa growth mo. Pero kung mga toxic yung mga kasamahan mo at iaagaw mo pa ng oras sa pamilya mo, ay yun ang pangit. Nasa talaga yan. Nakasamahan mo. Katulad ito, may podcast natin, di ba? Paalam tayo sa mga asawa natin. Pinayagan kayo? Pinayagan kayo Kahit alam natin nandiyan lang sila, di ba? Ay, Paramdam naman kayo. karamdam kayo. Biglang kumulog, no? Biglang kumulog, no? Ay, patawa-tawa lang kayo. Tawa-tawa lang kayo Kayong dyan. patawa-tawa dyan. Yun, kailangan lang talaga nasa magandang surrounding ka or pinalilibutan mo yung sarili mo ng mga positive na tao. Wag toxicity. Ganun. Kasi yan nga yung dahilan bakit hindi ko talaga gusto mag-asawa. Kasi kapag nag-asawa nga ako, lahat ng yung ginagawa ko dito, ang desisyon ko pag nag-asawa ko, hindi ko na magagawa. So, Talagang zero na. Oo, zero na. Hindi naman ako nagsasabay-sabay ng girlfriend nun, pero nagsusunod-sunod ako. Weekly, minsan, minsan. Monday to Friday, boy. May gano'n. Hindi, totoo, Brad. So, nung nag-desisyon ako mag-asawa, tinalikuran ko talaga lahat yun. So, maturity sa akin for me is if you're ready na iwan na yung mga ginagawa mo para lang sa priority ng misis mo, na magiging anak mo, magiging pamilya mo. Yun yung maturity pag kaya mo nang tanggapin. I think yun ang sa akin. So, wala ka na sa ganyan. Oo, Dati pala yung kuneho, Wala ka na sa Dati kuneho, no? Wala ka na sa ganung industriya. dati ever ready. Pero, kayo ba, anong may... Siguro sipundahan ko lang yung priority. Kasi for me, hindi naman ako mabarkada. Yung circle namin both ni Shane is small lang. And it's one of the things na we're thankful for sa peace. Kasi mas marami kami nakikilala na iba't ibang tao na hindi lang siya barkada, but
eto, as a family, as a close friends, as someone na pareho yung gusto nyong pareho yung gustong direction niya na mapuntahan. So going back dun sa priority for me siguro nung early years pa ulit nung relationship namin ni Shane. Yung gusto ko kapag nagbigay ako sa kanya, bibigyan niya din ako ng something na ganun yung worth. Gusto mo may return. May return and something na ganun din yung value. So, siguro yung babalik ulit tayo dun sa maturity. For me, hindi na siya yung naging priority ko sa buhay. Kasi yung definition ko ng love naging kung ano yung happiness niya, magiging happiness ko na din. Genuinely. Tama. Hindi lang siya in words, but ayun, parang tumatago siya sa puso ko kapag sinasabi ko. Hindi lang si Shane, pati yung anak namin. So, yun for me. Sa iba, bro. Pinasa mo. Alam, ang hapon siguro ng buhok ni Shane, no? Nasaan ba yun? Nasaan ba yun? Paramdam ka si Shane. Hindi pa rin kayo sa natin. May gusto ko sabihin to. Siguro, okay na. Okay na. Hindi kasi ganito. Ito lahat itatakal natin yung kasi mga young guys natin, they look up to us. Kasi bukod sa pogi tayo, na kakatalido natin, first tayo ng Holy Spirit ngayon. Thank you, Lord. Kung mature na, yung feeling nila matured na sila, they're ready to move on, they're ready to do this marriage, that thing called marriage. Would you advise, or ikaw, would you have preferred na religious yung babaeng magiging girlfriend mo na mapapangasawa? Would you advise them, or ikaw ba? Ganun yung nangyari sa'yo. Tanungin natin si bro JP. Meron namang yung tawag doon, kahit isang religyoso siya, pero hindi niya ina-apply naman yung pagiging religyoso. Siguro Hindi rin na-advise. Si Mrs. ba? nung nakilala ko naman siya, siyempre tayo, Catholic. Siyempre, may mga kailangan nating umaten sa tuwing mangingin tayo, tuwing linggo. Yun lang, yun, pagkakakilala ko lang. Hindi ko naman talaga nasabing religyoso. Minsan, masablay pa. So, hindi important sa tingin mo, advice natin. Hindi, siguro, may takot sa... May takot sa... Oo, may takot sa... Number one yun. Na, alam mo naman yung tama at mali. Yun. Oo, yung ganun. Yun ang importante, yung kahit di mo makumpleto yung kautosan yung 10 kautosan natin Panginoon, mayroong mga bagay na magawa mo man lang sa buong. Yun lang. Tama at mali. Alam ang tama at mali. Speaking of mali, bro Alan, ikaw, anong opinion mo doon? Si Mrs. ba ay alam din ang tama at mali o nagkamali sa'yo o nagkatama sa'yo? Parang ako yung mali. Sa akin naman, kung kailangan religyoso Kasi kung doon pa lang sa manliligaw ka at alam mo na hindi mo siya, ibig sabihin hindi siya naniniwala sa Diyos. So ang magiging anak nyo, parang hindi matuturuan ng tama. So kailangan pa lang doon, manliligaw ka pa lang. Kailangan, syempre, may choice ka kung sino liligawan mo So ito bang taong to na alam mo na magkakamali or pwede kayong magkahiwalay dahil hindi kayo pareho ng interes or itong babae na to na pareho kayo. Kasi kung ikaw religyoso, kailangan religyoso din yung maging asawa mo para at least pareho kayo na simba. Paano kung hindi religyoso yung babaeng inasawa mo? So ibig sabihin ikaw sumisimba, yung asawa mong babae nagiinom, gumigimik. So kailangan talaga pareho kayo ng personality. Kasi ang magiging kawawa dyan sa huli, yung mga anak mo. Kasi alam naman natin ngayon, napakadami na naghihiwalay kasi nga hindi sila pareho ng interes. And good thing lang sa atin, tayo nandito na pareho tayo ng interes ng ating mga asawa na maging religious at saka sumunod sa Diyos natin. Yun. So yun. So nagkamali ka, hindi? May mga pagkakataon nagkakamali din naman ako. Hindi ko naman masasabi perfecto ako. May pagkakamali din ako and napakadami ko din pagkakamali sa asawa ko. Pero mas maganda na yung magpakumbaba ka, aminin mo na mali ka, tama mo yung pagkakamali mo, and araw-araw mo siyang
piliin. Yung Ben and Ben. Ben and Ben. Araw-araw. Sa susunod na habang buhay. Gusto ko marinig yung kaka-propose lang Oh, sa mapapangasawa Yan. niya. Si Kuya Noki. Ako yung advice ko, sa sarili muna nila. They need to have a deepened relationship with God first. And then from that, pag-pray lang nila. Kasi hahanapin mo yung babae na religyoso, pero hindi mo naman mahal, parang pinipilit mo sa sarili mo. Of course, niligawan mo siya. But siguro pag-pray niya na lang, ang importante siya, meron na siyang relationship. May foundation siya. Parang, most of us siguro, hindi naman siguro nung nagka-girlfriend o nagkasawa, hindi naman tayo lahat malapit kay God. But, yun, it's God will talaga. As long as, yun na yung mapapayo ko sa kanila na habang bata pa sila, aside dun sa mga preparedness na ginawa nila, yung spiritual na preparedness as well, di ba? Kasi if you have that faith na kay God, everything will be possible. Hindi mo na pwedeng kailangan hanapin. Darating at darating yan. Paano ko ba siya sasagutin? Siguro, hindi siya, again, babalik ako dun sa wala namang siyang formula kung religious ba or non-religious yung pipiliin mo. As long as willing siguro kayong magbago, willing kayong improve yung personal relationship nyo, hindi lang kayo. Kasi but also yung relationship nyo with God. Kasi sabi nga nila, it takes two to get married, but it takes three to stay married. Natutunan namin yan sa Lux Couples Retreat. So kayo dyan, sa mga nanonood na couples, baka gusto nyo rin mag-join. Commercial break lang. Na-plug pa. Na-plug pa. Ikaw ba, Bro Gibbs? Anong payo? Sa akin, sa experience ko, Yun ang Ang daming experience kasi. sa akin pinagdaan. Anong iho? De, ano yan, tama yung sinabi ni Brother Noki na tsaka ni Brother na unahin mo yung sarili mo na maging religious. Kasi sa amin, gaya nga nung nasi-share ko pag nag-game, nag-share ko may nakakwentuhan. Sa amin, may faith si Mrs. May faith. Pero hindi kami nagsisimba every Sunday. Nakakapagsimba lang kami pag naiimbitahan sa kasal. KBL. Pag mag-aanak sa Salbinyag. Salbinyag. Yeah, mga ganun. Even birthday namin, hindi kami nagsisimba. And, ayun nga, yung experience, masasabi ko may experience sa amin kasi matagal na kami nasa relationship. And yung pagkakaiba ng nasa religious side ka is malaki. Kasi kumbaga, nabanggit ko kanina, mas strong mas strong kayo as mag-asawa talaga. Kaya yung kung anong maipapayo ko dun sa mga kung pipili ba, ay unahin nyo yung tama, unahin nyo yung sarili nyo, and kung religious ka, syempre, mas from there, exposed ka sa mga religious na tao. Siguro, mas pero mas maganda kung hindi man kayo religious, ay maging religious kayo. Para kung sino man yung nakakasama nyo ngayon, at kung willing din siyang magpa-religious kasama ka, ay siguro, it's one process. She's the one, no? Doon mo na sabi she's the one. Oo, posible. Kasi process nga din eh. She's the only one pala daw. She's the Oh, nga pala. Wag yung she's the one kasi ano eh. Iba yun. Ikaw naman bro. Hindi, ako- Tayo sa'yo. Ako ang payo ko, ito, dahil payo lang. If ako yung may choice, and I think yun naman yung naging choice ko, yung may takot sa Diyos, yung kung hindi man nagsaserve, yung kung nagsisimba, nagdarasal, yung pipiliin nyo. Kasi ganito lang yun eh. Sinabi na ni Bro Aram kanina, kapag napakasal kayo, hindi lang kayo dalawa, tatlo kayo, may third party si Lord. So, paano magiging third party si Lord kung either of you hindi marunong magdasal, hindi marunong magano? Kasi buti na lang ako, si Mrs. Ano siya, very faithful. Actually, nung nangyari sa amin yun, nawalan kami ng, siya yung relax, ako yung naniniwala pa lang kay God. No? Pero siya, nung tinatanong ko siya, okay ka? Namatayan na kami na lang, okay siya, hindi siya umiyak. Tanggap niya agad ako. Kung ano nung ginagawa, iniisip ko. Buho. So, if hindi siya ganun, paano na kami ngayon? No? So, parang,
mag-a-advise na ako sa ating mga gwapong young guys natin na sa Feast. Maraming singles na babae din sa Feast. Join the singles SG. Marami Yun. yan. Abangan nyo. Okay. So, speaking of relationship, kailangan daw may third party. Hindi yung third party na panood natin sa pelikula na although minsan may ganun, but Masama yun. masama yun. Masama yun. Ang pelikula lang yun. Ang pelikula lang yun. Pelikula lang. Ang magandang Hindi to pelikula. Oo. Chismis lang yun. Ang magandang third party si JC. Jesus Christ. Yun. Okay, so ngayon, ito yung parang questionable sa mga tao din. Kahit sa mga may asawa na ngayon, kahit ako noon. Kasi nung kinasal kami sa simbahan. And sinabi niya nung pare, kailangan nasa gitna namin si Jesus. Actually, nung sinasabi niya yun, question mark sa utak ko. So, paano mo ngayon masasabi na third party niya si Jesus ngayon sa inyong marriage, sa inyong kasal, sa inyong araw-araw na buwan? Paano niyo nasasabi? Ano yan, masasabi mong nasa third party si JC, si JC. si Jesus. Ay, siya involved na siya sa decision making. At sa everyday na pinag-uusapan namin. Kunyari, may pagdidesisyonan, magdi-discern muna kami. Kumbaga, and hindi ka agad. May prayers muna, may maghihintay kami ng kung anong ramdam eh. Kumbaga, yung mga sign na kahit humingi ka nga ng sign, surprisingly, hindi ako dati, hindi ako naniniwala sa ganun. Pero surprisingly, binibigay. And alam mo na sa kanya galing. So with that, masasabi ko na talagang third party kasi hindi lang kayong dalawa yung ni wife niyo yung magde-decide eh. Kasama siya eh. So talagang siya, third party talaga. And kung kasama siya sa lahat ng decision, i-expect mo na talagang sa paganda, sa pabuti ng mga Ganda nun. Hindi, ako na muna. Sige. Siguro nalaman ko na, kasi ako dati nung kabataan ko pa lang, nagka-choir na ako sa simbahan. So, nalaman ko siguro na patunayan ko na third party namin si God. Nung kami ay kinasal, tapos pinagdasal namin na yung anak namin, ganito yung itsura, babae, pag babae, kamukha ng misis ko. So, binigay sa amin ni God na yung pinagdasal namin, ayun. Specific, kung ano yung pinagdasal namin, yun yung binigay sa amin. Tapos, yun nga, ang pinangalan namin ay Ailish kasi nga, siya dun sa consecrated to God, yung meaning ng pangalan. So, parang siya ay binigay sa amin ni Lord na anghel. So, doon ko talaga na sa amin, third party namin si God. Sabi ko naman, madami din nung mihiling na sundan na namin. Ang sinasabi ko palagi, kung ibibigay sa amin, why not? Pero kung wala, blessing pa din, di ba? Yun. Anong masasabi mo naman, Kuya Noke? Siguro sa akin, hindi ko malaman kung kailan. Ang tanong is kung kailan siya namin in-accept. Lagi naman siya nandiyan as third party. Ang tanong kung kailan siya namin tinanggap bilang third party sa buhay namin. So, dumating yung time kami. Ako personally, as a head of family, sinurrender ko lahat. And sinuko ko lahat. And kung ano yung mga ginawa ko hindi maganda, binitawan ko lahat. So, doon ko masabi na in-accept ko yung siya bilang third party sa marriage namin. Matagal na siya nandyan. Hindi lang namin pinapansin. Yun na siguro sa amin. Kailangan mo lang i-open yung sarili mo sa kanya. Uunahan ko na si Bro Aram kasi lagi maganda yung sinasabi niya. Ako na yung mag-share. Nag-isip ka Siya yung pinali. Para malalim lagi yung Teka. Kaya ako naman, tama yung sinabi ni Bro Noki para sa akin. Matagal na, simula nung kinasal kami, si JC na talaga yung third party. Pero nung, I think, na-accept ko siya, yung kung kailan, is kailan mo in-accept na third party. Kasama siya sa kasal, kasama siya sa marriage, no? So nung kung nalaman niyo, naalala niyo kung kailan ako nagpapayat, doon ko na-accept na si JC yung third party. Kasi nagselos ako, macho si Jesus eh. So kailangan macho din ako. Hindi pwede. Baka yun lang sa mga asawa ko. So lang. I think nung one time dahil kasi sa Ortigas ako nagtatrabaho bago mag-pandemic to. So taga Buendia ako dati nag-board. So sa tulay ng Buendia, yung paglampas ng Marplex ba yun?
Dami yun, mga anak, kalat, yung mga bata, kalat. So, kawawala lang nung ano namin, nung kambal namin. Napapaisip ako, everyday na-grind. O ito, kalat na naman, pinababayan ng magulang. Lord, bakit ako? Ako ready akong alagaan yung bata, ba't di mo ako binibigyan? Sino pa yung ready? Sino pa yung gustong magmahal ko? Siyang Kung wala. sila, binibigyan mo, ang dami-dami, pinababayaan. Araw-araw yun. Umapta yung mga bago mag-Holy Week. Last na biyahe. For some reason, di ako nagreklamo ng papunta ako sino. Pabalik, nakita ko na naman. Pero never, hindi ko na, first time kong hindi naisip na magreklamo. Nung pabalik, ito lang yung naisip ko. Na I think ito yung time na natanggap ko si Jesus, nagpakumbaba ako, sabi ko, Lord, kung hindi mo ako gustong magkaanak, wala akong magagawa. Ikaw ang nagdidesisyon ng lahat. Pero Lord, alam ko, kasama ka namin sa kasal na to, ilayo mo lang ako doon sa magsasabi sa amin, kailan kayo magkakaanak kasi baka makapatay ako. Hindi, Lord. Pero, Nakakarindi. nakakarindi, no? Totoo naman. Pero, yun lang sa'yo, kung hindi kayo magkakaanak, desisyon mo yan. Kung gusto mo sila magkaanak, desisyon mo, wala akong magagawa. Pero ang gusto ko lang i-ask sa'yo, Panginoon, is, huwag mo kaming iwan. Maging masaya kami na kaming dalawa lang yan kasama ka. Parang yun. So, agree ako dun sa sinabi ni Bro, no? Kailangan, ikaw mismo matanggap mo na, totoo, nandun siya sa gitna ninyo palagi. So, kailangan nyo talaga magpa-macho din. Kasi tandaan yung macho si Jesus. Nabuhat na yung, okay na ba yung ganitong natin? Honestly, siguro hindi ko siya kayang sabihin right now na 100%. Pero, yun yung ina-aspire namin na magkasawa na siguro eventually maging may fully third party with Jace. Pero right now, kung sasagutin ko yung question na paano masasabi na third party natin si Lord, siguro hindi lang siya yung superficial for me na nagsisimba kami araw-araw, linggo-linggo, umaatid kami ng peace, gumagawa kami ng mabuti kapag pwede namin i-post sa social media. For me, siguro, kailangan na parang napapaniwala din natin yung closest na tao sa paligid natin. Siguro, parang dahil nakikita nila tayo na God-centered, yung relationship natin sa God-centered, parang gusto rin nila ganun yung yung aspire nila na relationship. Without saying na kami, ganito kami. So, in Facebook, kailangan laging i-post na, I mean, I have nothing against sa mga nagpo-post kasi I have friends naman na sincere naman yung pinopost nila. But for me, siguro yung test of kung third party nyo si Lord is yung kasama nyo sa bahay, yung closest friends nyo, yung family nyo, is napapabilig nyo dun sa everyday ways of life na ginagawa. Hindi lang siya sasabihin na hindi enough for me na sumisimba kami ng dapis is third party na namin si Lord. Siguro, gumagawa ng mabuti kahit without expecting something in return or without anyone telling na may ginawa kami mabuti. But for me, siguro yung mga, kunwari, yung sa family namin, gusto nila, ganun din yung maging, ganun din yung maging goal nila sa buhay. Kasi nakikita nila na ganun yung nagiging takbo ng buhay na. Yung isa yung dapat kita yung pagbabago sa iyong pag-asabi. Kasi when everything is siguro behind the camera, kayong tatlo lang naman ni Lord yung nakakaalam ng totoo yung relationship. Okay. So, bago tayo mag-wrap up, one last question. Ito, 30 minutes. Ito galing sa puso. Sa tingin nyo ba natutuwa yung mga asawa nyo sa pag sinabi natin ngayon? Honestly, tingin nyo. Sa akin, siguro, oo at hindi. Kasi, syempre may sarili naman tayong opinion bilang asawa. So, kailangan, lang. Kasi, iba naman ang desisyon ng lalaki, iba din ang desisyon ng babae. Kaya nga, hindi perfecto ang marriage. Kasi may mga time na hindi kayo pareho ng iniisip. Pero dapat pag-usapan nyo yung kayo lang. Sabi nga ni Bro Aaron na kayo lang tatlo ni God ang nakakaalam sa nangyayari. Diba? So, yun. Piling ko naman tutuwa. Kasi Naman, napangararamdaman ba? natatawa siya.
Pwede ba ako sumunod? Sige! Mamaya ko pa lang malalaman kung natuto. Depende pag Kalabi ako. Depende sa image mo. Kung saan ako matutulog mamaya, hindi yun ang sagot. Ako siguro pagka nakapag-reply ako sa GC mamaya, natuwa yun. Pero pag hindi na ako nagsisintay, Tulog na. Ikaw bro, tingin mo natutuwa tayo. Hindi ko alam, pero ako natutuwa ako kasi I was able to share my experiences and hopefully nakapag-inspire at makapagbigay ng advice na hopefully na sa mga pinag-usapan natin may napulot yung mga teenager natin, mga guys natin na nanonood. So kung natuwa si Mrs. so hindi ko alam unless tatanungin ko siya. Consider niya itong ano to. Meron pa bang gano'n? Wala na, no? Wala na. Pag maraming angry, doon namin malalaman yung sagot. Ikaw, bro, kung Siguro sa akin na tutuwa. natutuwa. Well, Confident siya. Ano eh, siyempre kailangan natin. Gusto ko. Gawa niya ano eh, sumali ako sa pagkasal. Kasi hindi talaga ako Hindi ka mag-iilang Totoo yun. Totoo yung mga kapatid. Nagulat yung yun na Next time. napaupo lang siya dito talaga. Yun ang totoo. Saka masayang kasama ating mga kapatid. Yeah. Mas okay yung ganitong nasa community na yun kaysa mga nasa service. Yes. Sa teka, tino. Hindi rin naman sino dito. Tumawa naman. Tumawa. Approve ba siya? Siya yung mag-a-approve nito. Hindi, tumawa. Hindi tumawa. So, Hindi. Sa akin siguro, baka ganun din. Oo at hindi. Baka ganun din. Oo at hindi. Kasi, syempre, na-share ko na, ang akin kasi, syempre, na-share ko yung experiences. So, baka ang worry ko ay bumalik yung mga paalala. Mag-relapse, no? Ayun, no, ang relapse. Worry ko yun. Actually, worry ko yun. Matugtog ka ng mga Mickey Mouse Clubhouse para hindi sa relapse. Yeah. Yun, yun ang worry ko. So, pero baka naman natuwa din. Kasi ang akin naman siguro, kita naman niya yung yung change and yung sabi ko nga nung nandito na kami sa community is hindi na lang kami dalaw. Kung tama yung sinabi niya na natin siya palagi, it's kung kailan mo siya ito lang kasi importante. Ang importante, sana natuwa yung mga manonood natin. This third episode of That Thing Called Marriage with our listeners. Sana natutuwa din si Lord sa mga sinishare namin experience. And if meron kayong topics or tanong or ideas na gusto nyo pang malaman from us, comment section guys, dito lang. So, thank you for joining us mga bros. Thank you and God bless. And again, dito sa Feast San Pablo Couples Ministry, we are inviting you to join the feast every Sunday sa Coco Palace, 9:30 a.m. ang start ng Mass. And I hope you watch our next episode. We will release it in the next few weeks. So, thank you guys. And again, brothers and sisters, we at the Feast San Pablo Couples Ministry are reminding you, love never fails.